Taon na ang lumipas nung nagsimula ang pandemya, pero patuloy pa rin tayo sa pakikipaglaban sa buhay. Marami na ang nagbago, pero sa kabila ng mga ito, meron rin naman tayong mga bagay na pinili nating manatili. Tulad ng paggamit ng bisikleta sa pang-araw-araw na buhay upang maitawid ang mga pangangailangan. Nandito muli ang Pajak Stories para magbahagi ng mga piling kwento ng ilan sa mga bike commuters at kung paano naging malaking bahagi ng buhay nila ang bisikleta. Ako nga pala si Juancho Ipona, 43 years old, factory worker. Pagising sa umaga, alam ako ng mga 4 o'clock. After nun, pagising, pakulo ng tubig, timpla ng kape, parang yun na yung pinakalusan ko. Pagkatapos ko maligo, piniprepare ko yung mga gamit ko sa bike. Mga bike tools, extra damit. Siyempre, di ko makakalimutan yung Pharmatin Immunity para sa safe palagi sa katawan. Paano, inom mo na ba yung vitamins mo? Sabi nga nila, parang may tulong kontra sakit. Power on with Pharmatin Immunity. Recommended din ito ng doktor namin sa trabaho dahil meron itong vitamin C at zinc na pampalakas. Maraming naapektuhan ng pandemya. Isa na rito si Kuya Juancho. Kilalanin natin siya at samahan sa kanyang pagpasok sa trabaho. Alamin natin kung bakit mas pinili niya ang pagbibisikleta bilang isang mode of transportation. Nang wala pang pandemic, naranasan ko mag-commute. Ang hirap. Sisigan sa jeep. Tapos, pag rush hour, lagi ka pang nakipagagawan bago ka makauwi. Mula noon, naisip ko na kung bakit di ko masubukang mag-bike. Nung nag-bike ako, nag-iba yung paramdam ng katawan ko. Mas naging fit to work ako. Lagi akong gising na gising dahil sa pagbabike. Di ako na-expose sa ibang tao. Ako lang pag-uwi ko galing sa trabaho. Pag-uwi ko dito at least gusto ko kasing maging safe yung mga anak ko. Kailangan ko rin magbisikleta para makapasok sa trabaho. Hindi lang naman para sa akin, tsaka sa pamilya ko. Kasi kumbaga, sila yung naging inspirasyon ko. Lalo at may bunso pa ako. Mahirap namang yung mawalan at least paano nakakapasok ako. Sa pagbabike, di talaga minsan may iiwasan. Yung pagdating sa daan, minsan may mga ibang driver na pinipinakala lang kahit nasa tabi ka na. Kasi may mga talagang minsan, disgrasya ako. Nandiyan na yung nabunggo ko ng motor. Papasok ako, meron biglang nag-cut sa akin ng motor. Siyempre, bababa ako. Mali din siya dahil wala namang kaliwaan doon. Kaya yun, sumalpok ako. Pero di naman ako napaano, gasgas lang. Yeah! Ay, kamusta? Anong balita? No, pasok ka na ngayon. Oo. Samahan na kita, okay lang ba? Oo, tara. Tara, sige. Wala naman yung traffic dito, no? Oo, wala naman siya. Kasi mas may mga ano rito, may mga
yung mga bike lane, Oo. mas madali. Saka ma-shortcut dito. Sinamahan ko si Kuya Wancho pumadyak papuntang trabaho. Halata mong ilang taon na siya nagbibisikleta. Marami siya na ikwento sa akin. Mga tips, mga shortcuts, pati mga experiences niya. Pag pauwi mo, kuya, ano oras ka umuwi? Minsan, na ako kumalating, mga 6 kasi out ko, tapos dumating ako sa bahay, minsan gabi na rin eh. Pero ilang oras, hindi ka naman inaabot ng parang ilang oras, halos parehas lang, 45 Wala, minutes halos ang ganun oras. doon man. Sino yung paano? Oo. Kahit sa papasok, medyo maluwag. Hindi ka guys sa pagpauwi na. Lahat talaga. Oo, lahat kasi sabay. di ba sabay-sabay na yung mga sasakyan. Saka medyo madilim. Oo, madilim pa. Halos lahat nga rito sa Marikina, puro bike lane na lang eh. Oo. Kaya mula nung nagkaroon ng pandemic, nalagay rin kahit sa may kahit sa may Pasig. Kaya kasi pag may bike lane, mas alam mo yung yung way mo talaga na yung mga sasakyan, hindi lang basta-basta pumapasok sa ganun. Oo. Nakakatuwa ng isipin na si Kuya Wancho ay masigla. Hindi niya alintana yung pagod at init sa pagtatrabaho at pagbibisikleta. Sobrang nalibang kami sa bawat isa't isa. Tuloy-tuloy na kami sa pagkikwentuhan. Hindi na namin namalayan yung oras. Hindi na rin namin namalayan na dumating na kami sa lokasyon kung saan kami maghihiwalay. Mula nang nag-bike ako, kampante ako, hawak yung oras ko, parang naging ehersisyo ko na rin. Okay naman yung trabaho namin kahit papano, di naman ganun kabigat. Nung nagsimula ng pandemic, nirecommend ang totoo sa amin na uminom ako ng vitamin C plus zinc, yung pharmaceutical immunity, para sa katawan at kontra sakit. Napatunayan ko rin naman na mas okay nga talaga. Kasi di naman natin may iwasan makisalamuha sa ibang tao, tulad nga yung pandemic. Simula nung pharmaton ako, alam ko na mas kampante ako. Di lang para sa sarili ko, pati para sa pamilya ko. Sa trabaho, posisyon ko doon, checker. Pagpasok ko ng 8 AM, sinecheck ko yung mga i-deliver. Kasi marami kaming i-deliver eh. Titignan ko lahat kung okay na ba bago i-load sa mga truck. Kailangan masecure namin na mas maayos bago ipadala sa mga client. Sa mga tulad kong nagbabike, para sa akin, mas gusto ko na magbike na lang talaga. Kasi kahit papano, masecure ka sa sakit. Di ka gaano nakakasalamuha sa mga ibang tao. Nakatulong din ako kahit paano sa traffic. Sa pagbabike kasi, nasa iyo naman yan. Kailangan talaga, disiplina ka rin sa sarili mo. Kung paano ko magbike sa daan. Hindi yung parang wala lang. Kailangan mo rin palaging isipin na ligtas ka, dapat palagi. Mas masarap pa rin yung magbike. Pwede ka pumunta sa ibang mga lugar. Gusto ko yun. Yung parang may challenge. Punta ka sa malayo, sa mataas, lalo na kung marami kayo. Sana maaya ko yung iba dito sa trabaho na magbike para grupo kami. Tapos gagala kami. Di ka lang mag-enjoy, magkakaroon ka pa ng bonding at experience. Sa pagbabike, disiplina sa sarili. Sa kalsada, kailangan kumpleto ko lagi. Lalo ng helmet o ano man, gloves. Ang tao kasi, di mo malalaman. Kumbaga, kailangan magkamali ka muna bago ka matuto sa buhay. Kasi ganun talaga ang buhay. Life goes on. We power on. Sa maikling oras na kasama ko si Kuya Wancho sa pagpadyak, marami akong nakuhang aral sa kanya. Pero ang pinakatumatak, yung pagiging masipag at matyaga para sa pamilya. Napaisip ako, sa dami-dami ng mga nagbibisikleta, ano pa kaya mga aral yung mapapulot natin sa iba?